Ano na nangyayari, bayan? So ano, pag-usapan natin ito nga nangyari kay dating broadcaster sa sikat na channel sa Pilipinas. Ito nga GMA7. At ang nangyari doon sa dating newscaster na si Jason Sa. Alam nyo, nung parang 1990s ay napapanood ko yung kanilang programa. Sila ni magkatandem, sila magkatambal ni Mel Chanco, yung kanilang programa sa television na Mel NJ. Talagang hangang-hanga ako sa kanya dahil napakagaling kumbaga sa talagang marami kang matutunan, ngunit hindi ko dahil maraming parang nitong panahon nung ang niya na kasi yung nagretiro na siya pero hindi pa siya tumahimik at talagang gumawa pa siya ng ng mga bagay na hindi sang-ayon sa ating gobyerno. Manang 35. Babayad lang saglit. 10, 20, 35. Lalabas na kasi ako ng parking, guys. Dito ako sa Baguio. Thank you. So, mura lang yung parking dito dahil inabot ako ng 3 oras mahigit ay 35 pesos lamang. So, balik tayo sa ating usapan. Nasira yung kanyang pagkatao dahil dati kasi nakulong na siya nakapagpiensa at ang kanyang kaso ay kung hindi ako nagkakamali, tama niyo kung nagkamali man ako, tama niyo ako. Ang pagkakalam ko ay estafa. Nakapagpiensa siya pero sa ngayon kasi ang kaso niya ay cyber libel at nakita naman sa TV, na ibalita sa TV, nabasa rin sa dyaryo ay non-bailable yung kanyang kinaso ng NBI at yun nga nilagyan siya ng porselas, stainless, so hindi kakalawangin. Ang stainless kasi ang stainless kasi hindi nasisira basta-basta. Ngunit yung matagal na pinundar ni Jason Sa, yung kanyang pag-build up sa kanyang buhay ay nasira ng ganon-ganon na lang. Parang nakakahalata ako na lahat yung para bang lahat yung dumidikit kay Duterte, dating Duterte, presidente, o kaya sa pamilyang Duterte ay mga nasisirang buhay. Kasi isipin nyo si Kibuloy nakakulong na ngayon sa kasong parang mabigat yung kanyang kaso, human trafficking yata yun. So mukhang parang lahat ng dumidikit kaya sa mga Duterte ay nasisira. Ang napansin ko kasi ako man din ay hindi perfectong tao at siguro mas katanggap-tanggap na tayo ay walang pinag-aralan, na aminin natin sa ating sarili na hindi tayo perfecto at marami tayong hindi alam sa pangyayari, marami tayong hindi alam lalo sa batas. Ngunit ang pag-uugali kasi ng mga Duterte ay masyadong matigas yung kanilang braso. Ika nga parang may kasabihan nga na kamay na bakal.
ngunit yung kanilang kamay na bakal ay nagamit sa mali. So nasira yung buhay ni dating broadcaster Jason Sa. So yun nga, sa ngayon kasi ang politika sa Pilipinas ay labanan na ng individual, hindi na labanan ng basta-bastang politika. Dahil kapag sinabi kasing politika ay pinag-uusapan yung kapag kasi politika ay pinag-uusapan yung kalagayan ng bansa. Pero sa ngayon kasi ang pinag-uusapan ngayon yung kalagayan ng sarili. Nagiging ganit. Pero halos lahat naman ng politiko ganun na eh. Parang nagiging ganit na. Parang gusto siya na lang lagi ang tama. Sila na lang lagi ang tama. At ang problema, tayong mga nasa laylayan ay naapektuhan dahil sa kanilang bangayan o away ay hindi na mula sa ilang nakaraan pa, hindi lang kay Duterte, dating Presidente Duterte, mula pa sa mga dating mga nagdaang presidente ay halos hindi na makagawa ng mga bagay na ikakabuti ng mamamayang Pilipino dahil lang iniisip ay politika, yung pagkaganid sa kapangyarihan, kung paano magpayaman. Dahil wala akong nakitang dating pinakamataas na pinuno sa ating bansa na parang hindi nagnakaw lahat, mula parang bang mula Kongreso hanggang sa pinakamataas na posisyon ay talagang bulsa. Inisip muna ang kanilang bulsa bago ang mga mamamayan na nasa laylayan. So yun, balik tayo kay Jason Sa, talagang nasira ang buhay. At sa tingin ko, parang basta ikaw ay dumikit sa pamilyang Duterte ay masisira ang iyong buhay. Dahil tignan nyo, yun na nga, si Kibuloy at ang maraming nakasuhan. Narayan si tinatawag na Kaelis, nakasuhan na rin. Tapos yung bagong sumibol sa although sikat siya at talagang itinodo niya yung kanyang pagbatikos at naglabas na rin ng mga peking balita lalo sa kalagayan sa kalusugan ni dating sa ngayon na si Presidente Marcos ay kinasuhan na rin ng NBI. At ito pa si Maharlika, meron na rin, nakasuhan na rin. Kaya malas. Kung gusto nyong huwag kayong didikit upang sa ganon ay kasi ganito kasi kapag ikaw kasi ay dumidikit sa isang politiko, wala kang ibang isipin kundi sirain yung kapwa mo, kundi sirain yung kapwa mo politiko. Kaya yun, nang hihinayang ako kay Jason Sa dahil pero yun ang gusto niya gusto niya na magkaroon ng porcelas na walang hindi basta-basta nasisira, stainless. Alam nyo, mga kapwa ko Pilipino, medyo tayong mga nasa laylayan kasi pero parang siniswerte pa rin tayo dahil hindi tayo nakukulong,
kinakapos man tayo ng pagkain, hindi man natin nakakain lahat ng ating gustong kainin, pero sila nung mga nakaraang panahon ay talagang nagtamasa sila sa kanilang kasikatan at ninamnam nila yung kanilang kalagayan, lalo na sa nakatira sa magagandang bahay, nakatira sa mga nakasakay sa mga magagarang sasakyan at yun bang nakakain yung kanilang gusto. So sayang. At siguro manawagan tayo na dapat tumigil na yung bangayan, yung personalan na kasi. So yun lang mga kababayan, magandang gabi, maligayang araw ng mga manggagawa.